Nasa kustodiya na ng mga otoridad ng suspect sa pagpatay sa isang bike rider sa Quiapo, Maynila. Kinatuwa ito ng mga kaanak ng biktima pero hindi pa rin sila handang makaharap ang suspect. Saksi si June Veneracion. Ibinabiyahe na pa Maynila si Von Tanto na idinaan muna sa Albay mula Masbate. Bago yan, dinala muna siya sa Police Provincial Office na Masbate matapos matunto ng Philippine Army sa Milagros, Masbate. Dinatnan siya sa barangay Bangad na kasama ang mag-ina at hindi armado. Bakas pa sa kanyang muka ang pasa at black eye. Mula sa suntukan nila ni Mark Vincent Garalde na binaril niya at agad namatay nitong Lunes. Na-corner na siya, aarestuhin siya ng mga tropa natin. So nag-intercede na sila na susuko siya ng mapayapa para walang maganap na anumang insidente. Natuntun si Tanto matapos pag-aralan ng kanyang profile. Matukol sang may mga kamag-anak siya sa Masbate at tutukan ang komunikasyon niya sa mga kamag-anak. Mula Nueva Vizcaya kung saan natagpuan ang kanyang Hyundai Ion, dumaan si Tanto sa Cavite at Batangas kung saan may mga nakakita umano sa kanya bago siya dumiretso sa Masbate. That intends to go to the southern part of the Philippines by land. So avoiding the major terminals, seaports, and other means of transportation. Pero sabi ng kapitan ng Barangay Bangad, siya ang nakiusap sa asawa ni Tanto na isuko ang suspect. Una ko pinatawag ang misis. Gin-advise ang misis na sabi ko, sinistri mo, pasulin din mo na dito sa akin para sabi ko, iwas siya sa buhay. Isang Norinco 45 na baril na pag-aari umano ni Tanto ang isinuko ng kanyang bayaw sa Nueva Vizcaya. Dadalhin ito bukas sa Manila Police para malaman kung ito ang ginamit sa pagpatay kay Garalde, gaya ng hinihinala. Sa ngayon, kanselado na ang lisensya ng kanyang mga armas. Ang pagkakadakip kay Tanto, dininig na panalangin daw ayon sa ina ng biktima na ililibing sa Martes. Pero nananatili raw ang kanyang galit kaya ayaw munang makaharap si Tanto. Hatawin ko siya tubo talaga. Ang gigigil ako sa kanya. Parang ginawa niyang manok. Buti nga yung manok eh. Makatakbo pa. Buhay man ang kinuha sa anak, hindi raw kamatayan ang nais niyang ipataw sa suspect. Kahit pa sabihin kong death penalty, hindi naman na mabubuhay anak ko. Ang sa akin lang, right justice, yun. Naulilan ni Garalde ang misis sa si Riven at dalawa nilang anak. Wala na siya sa amin. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula ulit. Lalaki yung anak namin na hindi makikilala yung tatay niya. Hindi makikita. Kinuhanan na sila ng pahayag ng Manila Police at pinangakuan ng tulong legal ni Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Murder ho yan kasi tapos na yung suntukan eh. Tapos na yung away eh. Pagkatapos kala ni Maki, peace na eh. Tapos na eh. Aba yun pala, bumalik sa kotse at kumuha ng baril at siya ay walang awang pinatay. Ikinatuwa rin ng pagkakadakip kay Tanto na mga kaanak ni Rosel Bondok na tinamaan din ng bala sa pamamaril ni Tanto. Natanggal na ang bala sa kanyang katawan kaya wala na sa critical stage. Nakakatango at senyas na kapag tinatanong. Po, unlike dun sa first tsaka second day tsaka third day niya po, hindi po talaga kami hindi kami komportable. Nakakangiti na po ng konti. Pero may internal organs at ugat pa raw na kailangang ayusin kay Bondok. Isang Manila LGU scholar na ulilang lubos na. Stable na ang vital signs niya, blood pressure, pulse rate, respiratory rate, bago yung urinary output. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.